Nangunguna pa rin ang sanhi ng pagtaas ng inflation sa bansang mabilis na pag-angat sa presyo ng mga pangunahing pagkain, gaya ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura. Gayunpaman, hindi naman ito nakakaapekto noong nakaraang buwan na nagresulta ng mas mababang inflation rate na 6.2% batay yan sa pinakawaling ulat ng Philippine Statistics Authority. Alamin ang buong detalye ng balita mula kay Criza Lopez. Bahagyang bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong buwan ng Hulyo dahilan para bumaba sa 6.2% ang inflation rate ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA. Batay sa datos ng PSA, pangunahing nag-ambag sa pagbagal ng inflation ang sektor ng transportasyon. Kabilang dito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gasolina at pamasahe sa tricycle. Nakatulong din sa pagbagal ng inflation ang mas mababang pagtaas ng bayarin sa education services. Education services, yung weight niya sa inflation basket ay nasa 1.96%. About 2% of the inflation basket is for education services. Nag-ambag din ang mas mabagal na pagtaas ng presyo sa restaurant and accommodation services. Sa kabilang banda, nananatiling pangunahing dahilan ng paggalaw ng inflation ang sektor ng pagkain at mga hindi nakalalasing na inumin, partikular na tumaas ang presyo ng bigas, dilis at kamatis. Ayon kay PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, tumaas pa rin ang presyo ng regular milled rice kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Bagamat bumaba ang presyo nito kumpara sa nakaraang buwan, nananatili pa rin itong mas mataas sa year-on-year basis. So ang ating average national per kilo sa 1 kilo of regular milled rice, ang ating average price ay nasa 49.55 pesos. 49 pesos and 55 centavos per kilo, July 2026. Noong July 2025, ito ay nasa 41 pesos and 31 centavos per kilo lamang. No? Malaki rin ang naging ambag ng bayarin sa kuryente, renta sa bahay at presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa galaw ng inflation. Kasama rin sa mga nakaapekto ang presyo ng gasolina, diesel at pamasahe sa tricycle. Sa Metro Manila, naitala ang 4.4% inflation rate noong Hulyo, mas mababa kumpara sa 4.9% noong Hunyo. Ayon sa PSA, ang mas mabagal na pagtaas ng renta sa bahay, presyo ng LPG at bayarin sa kuryente ang nag-ambag ng pagbagal ng inflation sa National Capital Region. Samantala, umabot naman sa 6.7% ang inflation rate sa mga lugar sa labas ng NCR. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.